So yun lang mga kailan kayo nag-submit ng lahat ng requirements ng kumpleto na? Yung mga requirements namin, nasabi namin ng June 30. June 30. Oo, kasi may mga for revisions pa. Pero June 30 na submit namin ng complete yung Complete. requirements. Oo. Tapos nagka-appraise kami ng collateral ng Lupa. July 14. July 14. Tapos may na-approve na. Na-approve na. So ngayon ay July 27. 27. So more or less 4 weeks ano? Opo. So 3 to 4 weeks siya bago ma-approvean. By the way nga pala, magkano yung unang nilabas niyo sa amin para provide tayo ng class, ng design? Yung initial nating plan, bayad kami ng 7.5. 7.5 mga mali. Kaya, di ba? Parang ako lang yata yung may ganyan. Totoo ko. So ayun, natutuwa ako kasi na-approvean sila. Na-approvean kayo ng 3 to 4 weeks. Kasi kaya naman eh. At ang kagandahan dito, online. Tama ba? email lang, and then pumunta lang kami sa for signing. Ayun. And approve na. So ang kagandahan dito mga buddy, kapag ka sa amin kayo nagpagawa, through online lang, makaka-approvean kayo. Basta kumpleto yung requirements. Basta sa inyo yung titulo, di ba? Yes. Marami kasi ngayon, nasa mother pa yung title, nasa kamag-anak pa yung title, hindi pa nalilipat. Dito kasi sa atin, once na kompleto natin, talagang yun yung sabi ko sa nila, 3 to 4 weeks, kailangan maka-approvean. Yes. Ngayon. So ngayon, meron na tayo, complete documents na tayo. Ang aasikasong ginawa nila mga buddy ay yung building permit. So, ang owner ang usually nag-aasikaso noon kasi nga, ako, kung minsan, ayoko rin kasi yung ibang government agencies, may may under the table na talaga, yun, prabahan na. Kaya, ang hirap ipaliwanag sa owner, syempre, pinaghirapan na rin yung pera, tapos, under the table lang pala. Ayun, ako kasi gusto ko lang din makapag-serve sa mga middle class talaga, natotoo lang, yan ang aming priority. Kasi di ba, ang hirap. Tayo, kapag naloko tayo, low-move na agad tayo eh. Wala tayong savings masyado eh. Kung konti yung ating tinatawag na emergency fund or kung minsan wala pa. Kaya mga buddy, pinagsipan ko talaga yun nung ganda pay internet no. So, ayan, may first testimony ako. Hindi ko nakuhanan yung iba before eh. Pero magsasalita daw sila kapag natapos na yun. No? Project kasi ongoing na. Diba? Ongoing na. So ayun, ano ko naman. Masaya mo na na-approve kayo. Kami rin po. Asahan nyo kung ano yung ating nasa plano, kung ano yung nasa ating bill of quantities or bill of materials. Yun din yung mailalagay natin. Kasi hindi tayo nadadaya ng specification. Kung hindi available yung isang material, magpo-propose kami ng panibagong material. Ganun kami ka-transparent. Ngayon, sa kompleto tayo, nakita niyo naman, andyan si architect, andyan yung aming engineers, marami tayong mga workers dyan. Hindi, sabihin ko na sa inyo, hindi perfect ng construction, no? Anytime naman, pwede kayong bumisita doon. Ako yung contractor na hindi nagbabawal na na kayo pumunta after a month para ma-appreciate niya. Di ba yung mga gano'n, horror story? Ngayon, sa akin hindi. Pumunta kayo, surprise, walang problema. May darating kayo tao. yung iba kasi, yung owner, di ba naging investiga ako? Nagpupunta raw yung owner, pagdating nila, wala na lumagawa. So di ba, nakakatakot yung gano'n. Dito sa akin, hindi mangyayari yung. Ngayon, bibigyan ko kayo ng update weekly para panatag kayo. Kasi lalo hindi kayo doon sa location or nearby nakatira. Makikita nyo yung ating workmanship doon. Ngayon, hindi ko masasabing perfect yung workmanship, pero kakayusin natin kung sakali pagka-problema tayo. Yes. Kasi walang perfect na construction. Ayan, kung makikita nyo, ito nga, hindi masyado, meron lang hindi align. Pero, i-aayos natin based nun sa gusto niyo mangyari kapag meron kayong revisions. Of course, kapag may revisions, may corresponding yan na amount. Ang makikita naman natin sa bill of quantity, may unit cost tayo yung tinatawag. Kunwari, nagpagandang tayo ng
pintura, pinabago natin yung pintura, kaya kailangan kung ano yung gusto nyo, yun din dapat ang gusto niya. Maraming ganun nangyayari. Ayaw ni Esther, gusto ni Mrs. Hindi, nandito na kami, kung sino yung kasunod. Kung sino yung susunod, kaya kailangan, bahala kayo kung saan. Basta sisingilin mo kayo kapag may cherries. Ganon. Tapos, sasenda ko kayo ng contract ahead of time para ma-review nyo. Nasenda mo na ba kayo, di ba, no? Hindi pa po. Hindi pa. Okay, sasenda ko kayo. Then, mag-ground ready siguro tayo once na na-submit nyo na sa OBO, Office of the Building Officials, yung mga building permit. Yes. Then, silalakad na yun kapag gano'n. Pwede na tayo mag-training. Kahit paano, pwede na tayo magpadala ng mga materials. Kahit hindi nyo pa po binabayaran ng down payment. Gano'n. Yes. Pwede yan. Kasi, pupulang ko na lang pag wala yung down payment. So, ano ang expectation nyo sa akin? Actually, ang tansa naman namin, we are in good hands. So, we will just go with the flow since ito yung aming unang, Unang bahay. unang bahay. So, we're hoping for the best. Okay. Sige. Gagawin natin yung best natin. Magpapakita rin ako sa inyo ng na may engineer on site na mag-visit doon kahit once a week. Pwede yan. Tapos, yung manpower natin, sisiguraduhin natin ng skill. Yan ang gagawin natin. At yung mga testing ng materials natin, let's say concrete, pwede natin ipatest din yan. Kung gugustuhin nyo, yung rebar natin, pwede rin natin ipatest yung mga yan. Ngayon makikita nyo doon, siguro tatagal tayo na around 8 months or less. Kasi yan ang usual ng aking contract, 8 months. Yung ginawa ko nito before sa Valenzuela is 2-story with roof deck. Tinabot lang siya ng 5 months. No. Kaya baka by January or February, baka makalipat tayo. Ganon. Ayan, sa kanya yan. Yes. Ano naman naglagay kasi ako ng paraan ayokong sabihin doon sa client na kaya 8 months na nasa contract. Para kung sakaling magka-problema, di ba? May may allowance mo para pati ayos. Kapag sinabi ko, 4 months, kaya ko yan. Patay tayo dyan. Magka hindi na. Ako sinasabi ko yung gano'ng bagay para maging transparent sa inyo. Kasi alam niyo naman sa social media, ayan yung pinaglalama ko. Kailangan transparent tayo sa ating mga client. So, yun. Ano mo sa'yo, Mameo? So, yung concept ko natin na mga bati, babayaran ng buo kapag natapos na. Magkano yung magiging monthly niya? Kasi nasa 21. 21,000. Yung manilang pagiging monthly payment sa kanilang bahay na ipagagawa mga bali sa atin. So, yun lang naman yung aking Yun lang. Thank you so much. At natutuwa ako dahil nga meron na akong first testimony. Thank you so much. Sige. Ngayon, papadala ko na yung contract tapos ma-review nyo. Ngayon, kung merong kailangan baguhin, pwede naman i-ano nyo rin. Pero usually, wala nang pinapabago sa akin ang client. Minsan, pinapadagdag ng warranty, nagdadagdag ako ng konting cost. Pero yung natin, yung structural natin, automatic yan. Dahil kami nag-design na 15 years ang warranty niya. Kaya kahit dumating yung Plea 1, huwag naman sana, pero hindi pa ako sabi na. Di ba magsa? Kasi yung gagamitin namin yung mga barrel dyan, talagang standard. Hindi substandard. Thank you for watching. This is Yuri, your builder buddy. See you on the next build.